Dapat daw magpa-impress sa mga biyenan na Indiano dahil Pinay, bakit kumuha pa daw ng katulong o babysitter, kesyo daw tamad, kesyo hindi naman daw mahirap maging nanay, kesyo wag mo daw sabihin na mahirap mag-alaga ng anak kasi ginusto mo naman mag-anak tapos mahihirapan ka. Mga ganyang comment yung na-receive ko sa aking previous vlog. Kaya for today's video, tara pag-usapan natin yan. Pero yes, syempre bago ang lahat, i-share ko sa inyo yung app kung saan kayo pwedeng manood ng free na K-drama and mga movies. So yung name ng app is Look. Available siya sa App Store and Play Store. Ilalagay ko na lang dyan yung link kung saan kayo pwedeng manood. And currently, ang pinapanood ko is Beyond the Bar. Nasa episode 8 pa lang ako and sobrang ganda niya. Mapapanood din, available din to sa Look. And yeah, yun lang. Meron din mga nagsasabi sa akin na imbis manood ako ng K-drama, mag-aral lang daw ako paano mag-alaga ng anak ko. Mga kumikita po ako sa pagpupromote. And yung kinikita ko dito sa pagpupromote is mapupunta lang din naman sa anak ko. Hindi naman po mapupunta yung kinikita ko sa kapitbahay namin. So yeah, yung mga panonood ko ng K-drama is kumikita po ako dito and hindi ako makakapag-suggest ng good na K-drama, good movie kung hindi ko naman papanoorin. But yeah, anyway, let's go to the main topic na tamad ka daw kapag kumuha ka ng katulong, ganyan, nag-anak-anak ka, tapos papaalaga mo sa iba. Madali daw gumawa ng bata, tapos mahihirap-hirapan pag mag-aalaga. Mga ganung eksena ng comments. But in reality, mahirap naman talaga magkaanak, 'di ba? Sino ba dito yung nadalian agad mag-alaga ng baby at alam na lahat, lalo na sa mga first time mom or parents? Syempre siguro wala. Kung meron man, ilang porsyento lang dito sa mundo. That's the reality of being a mom or like being a first time parent. Masarap magkaanak. Syempre gusto natin magkapamilya, tapos nakakahil ng heart, nakakatuwa yung smile, nakakapawi rin naman ang pagod. Pero in reality, mahirap naman din talaga mag-alaga ng anak at magpalaki, lalo na kung kakapanganak mo lang din. Kaya nga linyahan ng mga nanay natin dati sa atin is mahirap mag-anak, pag-isipan mo mabuti, ganto ganyan. Tapos sa pag-aanak, hindi ka lang dapat financially ready, dapat emotionally, mentally, and physically ready ka rin. Kasi kung hindi, baka naman depression, pagod, sakit, tapos minsan nakakaruin din siya ng mga relationship sa paligid mo. Kasi kapag may trabaho si hubby, tapos ikaw lang, hindi rin maiiwasan na ayan, magtatalo kayo, pagod siya sa trabaho, ikaw pagod ka mag-alaga, kaya ayan, di mo maiiwasan talaga yan, te. Bagong nanay pa lang ako, kaya ayun, naranasan na namin agad. And well, actually, as a foreigner dito sa India, wala naman talaga akong balak kumuha ng babysitter para kay baby. Ang plano ko nga, papuntahin ko si mama, tapos siya yung tutulong sa akin para mag-guide at mag-alaga kay baby kasi syempre may trabaho si Pavan. Pero since government employee siya, hirap siya mag-leave. Kaya yung mga biyanan ko talaga yung nag-suggest na kumuha kami ng Japa maid. Yung sister-in-law ko, tsaka mother-in-law ko specifically. Kasi mga te, as a foreigner dito sa India, ano pa ang alam ko dyan sa mga Japa maid na yan? Hindi ko yan alam noon. Pero dito kasi sa India, like normal siya. I mean, at least dito sa amin, normal na kumuha ng babysitter. Hindi ka isi-shame ng mga taga dito kapag kapag mag-helper ka para sa anak mo. Kaya even before pa lumabas si baby, nakabook na kami ng Japa maid bago ako manganak. Kaya lang, ayun nga, napaaga yung aking panganganak. So may mga iilang araw na kami lang ni Pavan and nangangapa kami, wala kaming kaalam-alam kung paano mag-alaga, tapos tamang Google lang. Sobrang nakakakaba kasi hindi namin alam kung tama ba yung ginagawa namin. Mahirap yung sa Google lang, tapos walang actual. Parang yun yung nasa isip namin, lalo na premature yung baby namin. Ayan, may binili pala si Pavan na Korean bun na bread. Hindi ko naman hiningi ngayong araw, pero naalala niya na kinikrave ko nung nagbubuntis pa ako. Nanganak na ako, saka ko pa nakain yan. And bumili na rin siya ng sourdough bread para sa kanya. Dati kasi nung nagbubuntis pa ako, kinikrave ko tong bread na to. Nung tuwing madaling araw, saan ka hahanap? Tapos ngayon, ayan, meron na, finally. Pero ayun nga, ano nga ba ang Japa maid? So, siya yung nag-aalaga, tumutulong sa first 40 days after manganak. Parang confinement nanny daw. Iga-guide niya yung bagong panganak na mommy, tapos magtutulong din siya sa baby care, pwede din siya maglaban ng damit ko, at saka ng baby. Nagluluto rin siya ng healthy food para dumami yung milk supply ko. Though bihira lang naman magluto sa amin yung aming babysitter or yung Japa kasi meron din kaming kasambahay dito na nagluluto. Imamassage niya ako, tapos si baby for 40 days yun, tapos tinuturuan niya rin ako kung paano alagaan si baby properly. Pero it doesn't mean na siya na yung full-time na mag-aalaga kay baby. Andyan lang siya for guidance and support para makarecover din ako physically and hindi rin ako ma-stress mentally. Ang plano nga namin is 2 months lang, pero dahil premature si baby, 2 kilos lang siya nung lumabas, sobrang fragile, natatakot pa nga yung mga in-laws ko na buhatin eh. Kaya ginawa naming 3 months. Hindi siya forever na nandyan, and kung paplanuhin man namin na mag-babysitter pa rin, hindi na yung Japa
Japa, which is specialized for newborn. Yung normal na babysitter na hindi ko na alam, pag-iisipan pa namin. Kung after niya kaya naman na namin na alagaan yung baby nang walang katulong, then why not, 'di ba? Di kahit kami na lang. Ang laking tulong niya din kasi sa amin mga te, especially kapag panic mode na kami mag-asawa, siya yung nagka-calm sa amin. May time pa na suka ng suka si baby, muntik na namin dalhin sa ospital, buti na lang nandun siya at sinabi niya na normal lang. Mga ganung bagay na kahit i-google mo, iba pa rin kapag may kasama kang experience na tao sa tabi mo, na hindi porket may Japa kami, wala na kaming ginagawa, ako pa rin na magpapadede, ako pa rin naman yung nagpapatulog, kami naman ni Pavan nagpapaligo kay baby, nag-guide lang siya, at si Pavan din tumutulong, lalo na sa gabi kasi ayaw namin istorbohin si Japa kapag tulog na. Do iniistorbo naman namin siya kapag hindi na namin kaya or like nahihirapan kami patahimikin si baby. And let's be real mga te, iba-iba tayo ng sources of help. Yung iba yung mama nila, yung iba kamag-anak nila, yung iba nag-hire ng katulong or babysitter, whatever type of help. Hindi ibig sabihin nun pinapabayaan mo na yung anak mo. It just means na gusto mo rin maging best version of yourself, like mentally happy, physically, walang stress, para maalagaan mo si baby na maayos. Hindi ko naman kailangan magdusa para maging mabuting ina. Kasi may mga moms din dyan na nade-depress dahil walang tumutulong, may work si hubby or yung asawa, minsan pa nagiging cause ng away ng couple dahil sa misunderstanding. Tayong mga bagong panganak din, sobrang sensitive natin. I mean, yung feelings natin, lalo na kapag walang tumutulong sa atin, tayo lahat. Huwag mo sabihin sa akin, hindi ka napapagod ka te, hindi ka robot, aminin. And just in case na kinaya mo mag-isa at walang katulong, kakayanin na rin ng iba. Be proud kung kinaya mo on your own without asking help, pero don't shame other moms na kailangan nun. And kung may option ka rin naman na padaliin yung buhay mo or yung pag-aalaga mo, makapagpahinga or malesen yung hirap, kasi mahirap naman talaga. Hindi pa pipiliin mo rin naman yun. It's either magpakapatulong ka sa mama mo o sa kamag-anak mo or sa babysitter, kayong dalawa ng asawa mo. Kasi sino ba namang gustong pahirapan ang sarili kung pwede mo namang gawing lighter yung journey mo as a mom or gusto mong padaliin yung buhay mo as a mom or mother. Ika nga ng iba, gusto ko daw maging buhay prinsesa. Aba, syempre, dapat pa hindi. Ayoko pahirapan yung sarili ko. Ayaw rin naman ng asawa ko. Ayaw rin ng mga in-laws ko. So, happy family kami. So, yeah, kung kinaya mo nang walang tulong kahit kanino, edi congratulations! Pero that doesn't give you the right na manliit or mang-shame ng mga ibang mommies kasi at the end of the day, pare-pareho lang naman tayo na gusto natin yung best para sa mga baby natin. Ang motherhood, hindi yan about impressing others or kung sino yung mas better sa kanino, ganyan. It's about giving the best love and life to our child. Bongga, English, di mo kaya. So, yeah, yun lang naman. Back to good vibes na tayo. So, bye! Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo for today's video.